Magandang umagang muli sa inyong lahat po. Salamat sa Diyos sa umagang ito. At ngayon, nandito tayo sa chapter 14 ng Mateo. Ano po? Ito ay ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. So, madali po tayong manalangin at idulog natin ang ating mga sariling muli sa ating Diyos Ama at upang sa ganon ang kanyang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin ay patuloy makakilos po sa ating lahat, sa akin na nagsishare ng salita at sa inyong mga nakikinig. Amen. So let's pray. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan. Minsan pang muli, Ama, nananalangin kami ng patnubay at gabay nyo sa mga salitang ito na aming papakinggan. Buksan nyo po ang aming mga puso at aming mga kaisipan na maging malinaw na maunawaan ng bawat isa sa amin ang salita mong ito sa chapter 14 ng Mateo. Pinasasalamatan namin ang lahat ng ito, Ama, at ang aming mga sarili patuloy na itong idinudulog sa iyo. Dalangin namin kung sino man ang mga may pagkukulang sa pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa. Dinadalangin namin at nagpapakumbaba kami na pakalinisin niyo po ang bawat isa upang sa gayon ay makalayang makapakinig or makakilos ang salita mong ito sa bawat buhay namin. Kaya salamat po amang Diyos na banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, chapter 14 ng Mateo. Ang sabi po dito, ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. So, si Juan na tagapagbautismo po, kung maalala natin doon sa naunang chapter, siya po yung nangaral. Siya po ang nauna sa Panginoong Hesus na nangaral at sumisigaw sa ilang pagsisihan ninyo at talikuran ang iyong mga kasalanan, yung sinasabi ni Juan na ihanda ang daraanan ng Panginoon. So siya po yun, at ito nga si Juan ang nagbautismo sa Panginoong Hesus, kung maalala po natin. So ngayon, ito sa chapter 14, dito sa ibabanggitin ang pagkamatay ni Juan. Verse 1, sabi po dito, ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo iyon, siya ay muling nabuhay kaya't nakakagawa ng mga himala. So, kasi nga po, 'di ba, nauna nga si Juan na nangaral. Nauna pa siya sa Panginoong Hesus. Ngayon si Herodes, nakita po natin dito na talagang kumbaga sa kasaysayan na ito nangaral nangaral si Juan patungkol sa nalalapit na kumbaga kaharian ng Diyos. At nang mabalitaan ito, kasi ang Panginoong Hesus, 'di ba, sunod doon nangaral siya after ni Juan, nangaral siya po ay nagpagaling ng maraming may sakit, siya ay nagpalayas ng maraming masasamang espiritu, at siya po ay mga bumuhay ng mga patay. So nabalitaan po ito at kumalat sa Galilea, nabalitaan ang mga ginagawa ng Panginoong Hesus sa hanggang nakarating po ito sa gobernador. Kaya ang sabi ng gobernador, si Herodes, ang sabi niya na si Juan iyon. Ibig sabihin, ayaw nilang paniwalaan ang patungkol sa Panginoong Hesus at binabanggit si Juan iyon na tagapagbautismo. Dahil, kumbaga, manauna nga kasi si Juan na nangaral. Kaya nung nabalitaan ang patungkol sa Panginoong Hesus, ang sabi dito ni Herodes, si Juan na tagapagbautismo iyon, siya ay muling nabuhay kaya't nakakagawa ng mga himala. Kasi po si Herodes ang nagpapatay kay Juan. At nung mabalitaan na merong nangangaral at nagpapalay sa masasamang espiritu bumuhay ng mga patay, nag-isip si Herodes na si Juan iyon muling nabuhay at gumagawa ng mga himala. So, pero ang totoo, ang Panginoong Hesus ang kumikilos. Siya ang nagpapagaling at nangangaral. Verse 3, itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan
ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias. Okay? Na asawa ng kapatid niyang si Felipe. So, dito po sa bandang ito, si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Kasi siya po ang nagpapatay dito kay Juan. So si Herodes ang nagpahuli kay Juan, ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Pakinggan po natin, Pinagapos si Juan ni Herodes dahil kay Herodias, dahil ito pong si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Verse 4, pakinggan po natin. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. So yan po ang reason bakit ipinahuli ni Herodes si Juan, ipinabilanggo dahil sinaway sila ni Juan na mali ang kanyang ginagawa ni Herodes, na kinakasama ni Herodes ang asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. Ayun, so yun ang dahilan bakit ipinakulong ni Herodes si Juan. Dahil ikinokorek sila na mali ang inyong ginagawa. Kumbaga inagaw ni Herodes ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. At ito nga si Herodias, itong babaeng ito, asawa ito ng kapatid ni Herodes. So verse 5, ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. So ayan po, dahil kinurek, ganyan lagi po kapag ang kasalanan ng tao ay itinutuwid, katulad ng pangangalunyang ito po na ginagawa ni Herodes at ni Herodias. So ang ginawa ni Juan ay kinurek niya po si Herodes, mali ang inyong ginagawa. At yan po ang kadalasan kapag may third party, ibig sabihin third party, may hindi third party pala, or yung tungkol doon sa isang kasalanan na itinutuwid, nagagalit ang tinutuwid. At ito po ang nangyari dito kay Herodes nung sila'y sabihan ni Juan na mali ang iyong ginagawa na kinakasama mo ang asawa ng iyong kapatid na si Felipe. Kaya nagalit si Herodes at ibig niya itong ipapatay si Juan. Yan po ang nakasulat dyan sa verse 5. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Yan. Verse 6, nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin, labis na nasiyahan si Herodes. So nag-birthday ito ngayong si Herodes at itong kanyang kabit, na si Herodias, na asawa ng kapatid niya. Meron itong anak na dalaga at sabi dito, nung birthday ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias at lubos siyang nasayahan. Ibig sabihin, na-enjoy siya nang makitang sumasayaw ang anak ng kanyang kabit. Kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. So dahil natuwa si Herodes na sumayaw ang anak ng kanyang kabit na si Herodias, sumumpa siya na anuman ang hingiin ng dalagang ito ay kanyang ibibigay. Ayan, sabi diyan, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito sa udyok ng kanyang ina. Sinabihan ng dalaga sa hari. Sabi dito ulitin ko po, verse 7, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari,
ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Tingnan niyo po ang kasalanan, ano? So itong si Herodes, kabit si Herodias, na asawa ng kapatid ni Herodes. At itong kabit na ito may anak na babae. So nung magkaroon ng okasyon na nag-birthday si Herodes, sumayaw ang anak na dalaga nitong kabit na si Herodias. At nalugod itong si Herodes habang sumasayaw ang anak na babae na dalaga nitong kanyang kabit na si Herodias. So sumumpa siya na anuman ang hilingin ng dalaga ay kanyang ibibigay. So ang ginawa nitong babaeng itong si Herodias, sinabihan ang anak, ang hingihin mo kay Herodes ay ang isang pinggan na kung saan nandoon ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. So nakita po natin ang dahilan kasi nito na nagalit itong dalawa, itong si Herodes at ang kanyang kabit. Nagalit sila nung itinuwid ni Juan na mali ang inyong ginagawa. Sinabihan si Herodes, mali ang iyong ginagawa, na kinakasama mo ang babaeng ito na ayan ay asawa ng iyong kapatid. So yan po lagi ang kadalasan kapag ang tao itinutuwid sa pagkakasala, yung nag-a-advise na mali ang kanilang ginagawa, nagagalit ang ina-advise, katulad ng mag-asawang katulad ng magkarelasyon na ito, ano? Nagalit sila at ang tendency, yun na nga, gusto nilang ipapatay para mawala sa kanilang landas. Walang may sa kanila, walang kumbaga sumagabal sa kanilang relasyon. At yun po ang nakikita natin sa karamihan sa ngayon sa kapanahunan, na kapag may mga kabit-kabit ang asawa, ganyan, at kapag may nagtuwid, makadalasan pinapapatay. Diba? Para maging malaya sila sa kanilang ginagawang pangangalunya. So, kaya nung malaman ito, ito nga nung sinamantala ng asawa ng kabit na si Herodias, nang sinabi ni Herodes na ibibigay sa dalaga kung ano man ang hingi nito, kaya inudyokan siya na ang hingiin ay ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Okay? Para matapos na ba para maalis na ang sagabal sa kanilang pagsasama ni Herodes, wala nang kukontra kumbaga. Verse 9, nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hiningi nito. Ayan, makukuha natin ditong aral, kasalanan na hindi, kumbaga, yung kasalanan na itinuwid at hindi pinakinggan, nagdudulot pa ito ng another kasalanan. Kasi nangangalunya na sila, tinutuwid ni Juan na itigil ninyo ang ginagawa, ayaw nilang pakinggan. Kaya yung kasalanan na gumawa ng another kasalanan, na patungan uli ng another kasalanan, ang kasalanang pagpatay. Ano? So, kaya dito, kung titingnan natin, nalungkot nga si Herodes, nalungkot ang hari, kasi alam niya na propeta si Juan. Pero dahil may nabitawan siyang pangako sa harapan ng mga panauhin, na anuman ang hilingin ng dalaga kanyang ibibigay, ngayon dahil itong babaeng ito si Herodes, tuso siya, gusto nilang mawala sa landas si Juan, kaya yun ang kanyang hiningi, ang ulo ni Juan. Ano? At ito namang si Herodes, para hindi mapahiya sa sobrang, kumbaga makita natin dito yung pride na ayaw niyang makita ng mga nakarinig sa kanya na hindi niya kayang tuparin ang kanyang binitawang salita. Kaya kahit ayaw niyang ipapatay si Juan, nalungkot siya actually, yun po ay ginawa niya. So kasalanan, itinuwid, hindi nakinig, nag-cause ng another pagkakasala. Nag-una, nangangalo niya, ang pangalawa, nagiging mamamatay tao. Kaya ito ang pinapakiunawa sa atin, kapag may kasalanan ang isang tao at ikinurik, itigil agad ang kasalanan na yan upang hindi na madugtungan pa ng another kasalanan. Ano po?
At kasi napakaano po talagang itong turo sa atin ng Diyos. So bakit tinuturuan tayo? Layuan ninyo ang lahat ng uri ng kasalanan. Kasi ito ay para itong ano po talagang sisirain ito ang buhay ng tao ng kasalanan. Ano? Verse 10, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Ayan, na-request kasi na yun ang kumbaga, yun ang makita nilang patay na si Juan. At yun ang kumbaga naging malaya, wala na sa kanilang magtutuwid na mali ang kanilang ginagawa. Verse 12, dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing, pagkatapos ibinalita kay Jesus ang nangyari. Kaya alam ni Herodes na patay na si Juan, kaya nung may namabalitaan siyang may nangangaral na katulad ng ginagawa ni Juan, ang sinabi niya ay si Juan ay muling nabuhay. Ano, 'di ba diyan sa verse 1 and 2? Dahil alam niya, pinapatay niya na ito eh. Bakit mayroon pang nangangaral? Diba? Pero ang katotohanan, ang Panginoong Hesus na ang nangangaral at papagaling ng mga trabaho na yun na ginawa ng Panginoong Hesus, nagpapagaling, nagpapalay sa mga masasamang espiritu at pumuhay ng mga patay. So ngayon, next po, sabi dito, ang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papupuntahin po ba ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain? Hindi na sila kailangang umalis, bigyan nyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. So, kung titingnan po natin dito, napakaganda po ng kasaysayang ito. Kasi kung titingnan natin dito, nahabag ang Diyos sa mga taong ito, na talagang sinusundan siya at marami ang mga mga may sakit na kanyang pinagaling. Ngayon nung magdadapit hapon na, ang sabi ng mga alagad, yung malapit nang lumubog ang araw, sabi nilang mga alagad, liblib ang lugar na ito. Yun ang sinabi nila sa Panginoong Hesus. Papupuntahin po ba ninyo sa kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain? At ito po ang sagot ng Panginoong Hesus, hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Hesus. Kita nyo po? Malinaw dito, ito pong pinahawakan natin. Ang mga apostol, ang mga lingkod ng Diyos, ang nagpakain doon sa mga taong nakinig at lumapit sa Panginoong Hesus. Dito natin titingnan ang pagdating sa verse 7. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, wag mo na silang, hindi na sila kailangang umalis kayo. Sabi ng Hesus, bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Hesus. Verse 17, sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang
ipunin ng mga alagad ang natitirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Purihin po ang Diyos. Ito yung pinaunawa sa atin dito sa Living by Faith, na yung naunawaan natin na dapat ang mga lingkod ang nagpapakain sa mga tao. Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi lamang sila, kumbaga makita natin dito ang Panginoon, hindi lamang siya concern sa spiritual life or sa mga kagalingan ng tao, maging sa mga pagkagutom. Makikita natin dito na ayaw ng Panginoon na magutom ang mga tao. At dahil nga magdadapit hapon na, sinabi ng alagad, Panginoon, papalipatin niyo ba sila sa karatig na lugar? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag niyo silang paalisin. Kayo ang magbigay. Pakainin niyo sila. At kung titingnan natin dito sa mga susunod na verse, nagsabi po yung alagad, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Ibig sabihin, kakaunti, meron tayong kakaunti. Pero pinaunawa dito ng Panginoong Hesus na walang imposible sa Kanya. Dahil kapag sinabi niya, ginagawa niya ito, ang kailangan lamang ng isang lingkod ay sumunod sa inuutos ng Diyos. At yan po ang nangyari dahil sa pagsunod ng lingkod, sabi ng Panginoon, pakainin mo sila. Sinunod ng alagad na ito at nakita natin na nagkaroon ng miracle, dito. At kumbaga, may instruction ang Diyos doon sa isang lingkod. Dalhin mo rito ang iyong tinapay na yun po at ang tinapay at ang 2 isda. Nung dinala iyon sa Panginoon, ibig sabihin, may instruction sa isang lingkod, At sabi ng Panginoon Sus, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda at tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. So, pinapaunawa dito, anuman maliit man na bagay ang nasa atin, ipagpasalamat natin ito sa Diyos. At ang Diyos, nagkakagawa ng himala ay kumikilos ang kanyang kapangyarihan na pinakita dito. At ito po ang pinangahawakan natin dito sa gawain. Nagsimula ang ministry na talagang napakaliit ang gastusin, pero habang lumalaki ang gastusin, na itong pinapaunawa dito, na hindi ito sa ating kakayanan, kundi sa pagsunod sa instruction ng Diyos, nakakagawa siya ng kaparaanan. At ito ang dahilan bakit tayo nagpapakain at pinagtatakahan tayo saan nagmumula ang pag-sustain ng living by faith. Bakit tuloy-tuloy ang malalaking pagkilos na yan na patuloy na papakain every Sunday? Ito po ang malaking halimbawa sa atin na ginawa ito ng Diyos noon sa mga unang mga lingkod na ang himalang ito pong dinaan dito sa himala, ito pong pinaunawa sa atin dito sa pagpapakain ng 5,000. Sabi diyan, pagpapakain ng 12, ang sabi dito, may 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. So ito po ang dahilan na mula sa maliit sa pananampalataya, nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos at pinaunawa dito sa atin. Kaya wala tayong takot. Na kailangan lamang sundin natin ang instruction ng Diyos. At tulad ng pinapaunawa dito, sinusundan din po namin ng mga leaders o mga lingkod dito sa gawain. Kayo ang magpakain sa kanila. Kayong mga lingkod ang maglingkod sa mga tupa. Kayo ang mag-alaga sa mga tupa. At ito po ang ginamit dito ng Panginoong Hesus na halimbawa na ating natututunan na walang imposible sa Diyos. Kung sinabi ng Diyos na pakainin ninyo sila dahil ang Diyos ang magsusupply ng kanyang utos na pakainin ang mga tao. At purihin ng Diyos, tapat ang Diyos sa gawaing ito ng living by faith. Yung pinasimulan niya noong simula hanggang ngayon, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga sinabi mula pa noon hanggang ngayon. At sa pamamagitan ng ating faith, patuloy kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos tulad ng pagkilos niya noong unang mga panahon dito po sa mga alagad na ito.
Next, 22, verse 22, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. So after niyang pakainin ito, pinaalis niya rin ang mga tao, at nakita po natin dito sa kasaysay ng Panginoon. So ayan, matapos niyang paalisin ang mga taon, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So, makikita natin po ditong aral ang patungkol sa pananampalataya. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus, sinabi niya gawin po natin dahil makakapangyari ang kanyang sinabi. At kung titingnan natin dito si Pedro, kasi nga, di ba, lumakad ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig. At nakita ito ni Pedro at siya po'y nagtanong, Panginoon, kung ikaw iyan, papuntahin mo ako riyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Kaya malinaw dito, sumagot siya, halika. Imagine po natin, nakita ni Pedro ang Panginoong Hesus lumalakad sa tubig at itong si Pedro nandoon sa bangka. Kaya sabi niya, Panginoon, kung ikaw po yan, papuntahin mo ako dyan, na lumalakad sa tubig. Kaya sabi ng Panginoon, halika. So ginawa po ni Pedro, lumusong siya sa bangka at lumakad nga siya sa tubig, sa ibabaw ng tubig, papunta kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. So ayan po ang turo sa atin dito ng Panginoon. Sa ating buhay sa kapanahunan, so sa present life natin, sa ngayon, ang turo sa atin ng Panginoon, ituon ninyo kay Jesus ang inyong paningin. Ibig sabihin, we know, itong salitang ito ng Diyos, itutok ninyo ang inyong paningin sa salita ng Diyos at panghawakan ninyo ang bawat nababasa ninyo na sinasabi dito ng banal na aklat. Dahil habang nakatutok tayo dito sa banal na aklat na sinasabi ng Panginoong Hesus, makakalakad tayong may katagumpayan. Pero katulad ng hinalimbawa dito ng Panginoong Hesus, nung sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, halika, lumapit ka sa akin, makita natin, maaring few steps o ilang hakbang niya, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung mapansin niya na may malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Ang ibig sabihin po nito sa isang halimbawa sa ating buhay, tinuruan tayo ng Diyos nga na tumingin lamang sa kanyang salita. At habang dito tayo nakatutok sa kanyang instruction, nakakalakad tayo may kapangyarihan. Pero kapag once na tayo tumingin sa mga distraction sa paligid, problema ng buhay, problema, kumbaga iba't ibang mga problema na magkukos sa atin ng pagkatakot, doon tayo unti-unting lumulubog. Doon, unti-unting lumulubog ang tao. Katulad ni Pedro. Kasi ang turo ng Panginoon, halika.
Pero nag-focus, nabaling ang focus ni Pedro sa lakas ng hangin. Kaya siya natakot. Ito po yung ibig sabihin sa atin na itinuturo ng Diyos. Sa akin kayo tumingin, huwag kayong lumingon sa kaliwa or kanan kasi maraming distraction ang buhay. At habang nakatutok ang tao sa mga bagay sa paligid, magdudulot ito sa kanya ng takot. At habang natatakot siya, ang pananampalataya nagdi-decrease. Pinanghihinaan ang tao kapag nakafocus sa mga bagay sa paligid na problema, kakaulangan o anuman karamdaman, nanghihina ang pananampalataya at iyan ang pinaunawa sa pamamagitan ng buhay ni Pedro. Noong siya'y nakafocus sa Panginoon, nakakalakad siya ng may kapangyarihan. Pero nung tumingin na siya doon sa mga hangin, sa malakas na hangin, unti-unti siyang natatakot at yung pananampalataya, unti-unti siyang lumulubog. Amen? Kaya tinuturuan tayo ng Word of God sa pamamagitan ng mga kasaysayan ito. Kung ano ang ginawa ng ating mga nuno, gayahin natin ang instruction ng Diyos. Pinapakita dito, kung kayo'y titingin sa mga bagay na nagdudulot sa inyo ng takot, panghihinaan kayo ng loob. Pero kung nakatitig lang kayo o nakatuon sa sinasabi ng Panginoon sa instruction ng salita, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At yan po ang nakita natin dito. Kaya sabi dyan ng Panginoong Hesus, 31, agad siyang hinawakan ni Hesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So sa mga taong laging nakafocus sa mga problema sa buhay, laging nakafocus sa mga nakakatakot na nakikita sa paligid, yun po ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus. Bakit kayo nag-aalinlangan? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Na alam natin ang Diyos kapag sinabi niya, ginagawa niya. Pero ito nga po isa itong example sa atin, na mag-focus tayo sa sinasabi ng Diyos, huwag tayong tumingin sa mga bagay na magdudulot ng takot dahil ang takot ay nagkukos ng kawalan ng pananampalataya. Ayan, next, pinagilang ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid sila sa lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating, kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang kanyang laylayan ng kanyang damit at ang lahat na gumawa nito ay nagsigaling. So that's the faith. Ito po yung pananalig nangyari sa kanila, ang kanilang inaasahan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya inalimbawa tungkol doon kay Pedro, kakulangan ng pananalig, lumulubog kasi nakatingin doon sa sitwasyon. At ito naman dito sa baba, ang mga gumaling ay makita natin doon dahil sa kanilang pananampalataya. Nang sabi dyan, hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ang laylayan lamang ng mga may sakit, ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. So ayan po, purihin ang Diyos. It's all about faith. We are living by faith in God's promises. Namumuhay tayo ayon sa pananalig sa pangako ng Diyos sa atin, at ang salitang ito'y punong-puno ng pangako, at habang hindi tayo nag-aalinlangan sa ating mga inaasahan na gagawin sa atin ng Diyos, Kanya po itong tinutupad. Amen? So kaya ang turo sa atin, focus tayo sa salitang ito na nagdudulot o nagbibigay sa atin ng instruksyon, at gawin natin ang instruksyon ng Diyos ng may pananampalataya. Ibig sabihin, pagtitiwala sa kanyang sinasabi. Amen? So dyan po tayo magtatapos. Purihin ang Diyos. See you soon. Very, very soon sa inyong lahat. So God bless. At salamat po, Ama, sa salitang ito na nagdulot muli
ng iba yung pananalig sa iyo at pananampalataya. Tanggapin ng bawat isa ang bawat salita mo, O Lord God, maiukit ito sa kanilang puso at maisulat ito sa kanilang mga isipan. Kaya maraming salamat po sa banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So God bless po. Bye-bye.